Good morning! Okay, I wonder kung saan papunta yung iba nating kasama. But salamat sa Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay laging bukas sa atin, no? At ang presensya ng Panginoon ay laging nasa kalagitnaan natin. Every time na tayo po ay nagtitipon-tipon para po siya ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. So sa atin pong pagpapatuloy at sa ating pag-aaral, buksan po natin ating mga Bibles sa Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. Ephesians 4, verses 4 to 6. Siniling ko po ang bawat isa na magsitindig at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ephesians chapter 4, verses 4 to 6. Ready? Begin. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Pagpalain po ng Panginoon ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po yung manalangin. Panginoon, bukas na ang inyong salita. Ito'y amin na ulit pag-aaralan. Salamat sa mga nagdaang linggo na inyo pong pinakilala ang inyo pong sarili sa amin. Sa patuloy na aming pag-aaral tungkol sa inyo, nawa ay mas lalong tumibay ang amin pong paniniwala, ang amin pong pagsunod, ang amin pong relationship, Panginoon, sa inyo. Patuloy na makita namin ang kahalagahan ng inyo pong salita sa buhay namin, Panginoon. At nawa ito'y magpatatag at magpatibay ng amin pong pananampalataya. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po kayo. Noon pong May 29, 2019, 6 years ago, ay nakaisip po kami na kami ay pumunta sa Batangas, sa Mabini, sa dive and trek. Ewan kung nakapunta na kayo doon. Pero ito po ang isa sa mga gusto namin laging gawin, yung mag-snorkeling. No? Makakita ng iba-ibang mga itsura ng isda. No po? At hindi nyo po na itatanong, ako po ay nag-aral lumangoy. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung ito ay halata ng aking asawa at saka ng aking anak. Takot ako lumangoy sa dagat. No? Mas confident ako sa swimming pool, kahit na malalim, kahit na 10 feet yung swimming pool, kasi kahit na maubusan ako ng hininga doon, mabilis akong makakapunta sa side. No? Pero pagka dagat, hindi mahirap, no? At saka pagka nature ang kalaban mo, ay nagpapanik talaga ako. Kaya may tendency ako na sa mababaw lang ako lumangoy, no? Hangga't maaari. Pupunta man ako sa malalim, pero babalik ulit ako sa mababaw to be safe, no? Pero dito po sa aming pagpunta sa dive and trek na ito, meron po akong isang bagay na natutunan na hindi ko po malilimutan sa aking buong buhay, no po? Pagka sa mababaw ka lang nagstay, no? Yung mga common lang na mga isda ang makikita mo. No? Common yan pag pumunta ka sa ocean park, no, makikita mo na yan sa mga aquarium, makikita mo na to. Di po ba? Pagka sa mga bababaw lang, yung mga ordinary, yung mga simple, at yung mga common ang iyong makikita. But I realized as I swim, at nakita ko yung medyo malalim, meron akong na-discover na mas maganda. Pag pumunta ka sa malalim, ito yung na-discover ko po. Makikita nyo ba? Ang galing ng cameraman no? Whoop.
Okay? So, nakakakilabot po yan, pero nakakamangha. So, makikita mo lang yan when you go deeper. Ano? Makakita ka ng ibang klase naman na dimension ng mga isda. At ito yung tinatawag nga nilang, yung school of fish. No? Kaya nga ang caption ko dyan, the fish went to school. Kasi ang dami talagang So, na-realize ko when you get deeper or go deeper, marami kang mga nakakamangha na bagay na makikita. At alam niyo po ba mga kapatid, sa atin din pong sa atin pong ring pamumuhay bilang mga Kristiyano, may mga Christians, may mga followers ng Panginoong Jesucristo na sapat na sa kanila yung ganitong level. Ano pong ibig ko sabihin? Tama na sa akin yung umattend ako sa church, nakikinig ako kay pastor, kumakanta, then uuwi na. Nothing more, nothing less. Kung aayain mo pa ako sa kung ano pa mang ibang bagay na activity or iba pang pag-aaral, hindi ko na kaya. Ayoko na. No, I don't want to go deeper. Sapat na sa akin tong hanggang dito lang na level. Kumbaga, okay lang sa akin yung level 1 or hanggang level 2. Pero mga kapatid, ngayong umaga, ang nais ko pong sabihin sa atin, hindi natin ma-exhaust ang knowledge about God. Sapagkat, ang sabi ng isang manunulat, if you are able to explain God, then He is not God. No? Because God is unexplainable. Hindi mo siya kayang ipaliwanag, hindi mo kayang exhaust kung sino at ano siya. Hindi mo pwedeng sabihin na, porket ako ay 41 years ng Christian, kilala ko na ang Panginoon. Alam niyo po, as I study who He is, mas lalo ko pong nare-realize na ang unti pa lang pala ng alam ko tungkol sa Panginoon. And ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay hindi manatili sa mga mababaw na ilog, mababaw na tubig. No? He wants us to go deeper. Sa atin pong pananampalataya, mga kapatid, gusto ng Panginoon na lumalim pa ang ating relationship sa Kanya. And because of that, or through that, mga kapatid, marami tayong mga kamangha-mangha na mga bagay na makikita sa atin pong Panginoon. Ngayong umaga, nais ko pong sabihin sa atin, itong pag-aaralan natin ngayon ay isang katuruan na kailangan natin ng Holy Spirit for us to understand. Sapagkat ito ay isang paraan para lumalim pa ang ating pagkakilala sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Mga kapatid, ang gusto pong ipaalam ng talatang ito ay ganito. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, ang ibig sabihin, the Holy Spirit is not yet in you. Sapagkat ang sabi po sa Ephesians chapter 1, verse 13, the moment you accepted the Lord Jesus as your Savior, tatatakan ka ng banal na Espiritu. So the Holy Spirit is in you. Now, when you listen about these deep things about God, ang sabi po dito, you will understand it because of the Holy Spirit. Pero kung wala kang banal na Espiritu sa buhay mo, ang sabi dito, you will only consider these things foolishness. Yung mga bagay na hindi mo maintindihan, na ipinapaliwanag ng Biblia, na sinasabi ng Biblia, ay parang kalokohan lang sa'yo. No? And many times, maraming mga matatilinong tao ang hindi nila maipaliwanag ang Panginoon. Kaya, ang kanilang conclusion, wala talagang Diyos. Wala na lang Diyos. Diba? Kasi hindi ma-explain eh. Bakit ganun ang kanilang conclusion? Because the Holy Spirit is not in them. Pero kung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas, the Holy Spirit is in you. At ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16, the Holy Spirit will tell you the truth. Everything that Jesus had said. Ang ibig sabihin, bibigyan tayo ng makalangit na pangunawa ng Panginoon. No? Sa ating pong pakikinig
ng kanyang salita. Lalo na when we go deeper. Okay? Naalala ko po noong hindi ko pa tinatanggap ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Yung mga kapatid ko, basta't uuwi sila sa bahay, kinikwento nila yung mga nabasa nila sa Bible. No? Kinikwento nila sa akin yung John 3:16. No? Yung John 1:12 na minememorize din daw nila yon. So ako naman, dahil sa amin, uso ang kompetisyon lagi sa aming bahay. Ano? Pagka yung isa ay nag-aaral mag-gitara, mag-aaral din ako. Kailangan, hindi ako maiwan. No? Or walang maiwan sa amin. So, nung makita ko na nagme-memorize sila ng Word of God at nagbabasa sila ng Scriptures, nakibasa din ako. Pero honestly, wala talaga akong naiintindihan. Lalo na yung John 3:16, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hindi ko naiintindihan yun. No? Pero nung tinanggap ko ang Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, that's when my mind, my heart, understood it. Naiintindihan ko siya. Why? Hindi dahil sa bigla akong gumaling, bigla akong tumalino. Hindi po. Because of the Holy Spirit that is in me. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ang akin pong panalangin sa biyaya at tulong ng Panginoon, we will be able to understand the teaching natin pong pag-uusapan ngayon pong umaga. Sapagkat, yun nga po, ito ay isang paraan for us to go deeper, to get deeper in our knowledge about God. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Sapagkat marami sa kapanahunan ang mandadaya sa atin. No? Pag hindi po natin hindi natin alam itong fundamental doctrine po natin, no po? Fundamental doctrine na tinuturo ng Biblia about God, tayo po ay madadaya, tayo ay mahihikayat, tayo po ay maliligaw ng landas. No? At hindi po garantiya na tayo po ay matagal nang uma-attend, maraming memorized na verses, no? Laging nananalangin, hindi po yung garantiya para hindi ka madaya. No. Kung atin pong inilalagay sa puso, inuunawa ang salita ng Panginoon at atin po itong isinasagawa sa atin pong buhay, doon po titibay at tatatag ang atin pong pananampalataya. Na pagka merong isang katuruan tayong narinig sa TV, sa internet, sa TikTok, you will see the difference right away. Pagka expose ka sa katotohanan, no? Makikita mo agad yung kaibahan. Laging magandang illustration dito yung mga bankers or yung mga teller sa bangko. No? One time may nagtanong, paano mo nalalaman yung fake sa genuine money? Marami ka sigurong tinetest o hinahawakan na mga fake, ano? Ang sabi ng teller, hindi. No? Hindi ko hinihipo o hinahawakan yung mga fake. Ang minamaster ko lang ay yung genuine. Yun lang ang minamaster ko. Para pag nakahipo ako ng fake or hindi katulad ng genuine, alam kong fake na yun. So mga kapatid, ngayon pong umaga, we need to expose ourselves to the truth. No? Hindi mo na kailangang alamin yung isang katerbang false teachings. No? You just expose yourself to the truth. Para pagka meron kang narinig na ibang turo, alam mo na mali yun, hindi yun naaayon sa Biblia. And the only way to do that is when the Lord Jesus Christ is in our hearts. Bakit po? Sapagkat pagka ang Panginoon ay nasa puso natin, ang Holy Spirit, ay nasa atin, siya ang magtuturo sa atin ng katotohanan. Ngayon pong buwang ito, pinag-uusapan natin ang spiritual tune-up. No? Kumusta na ba ang ating mga espiritu? Ito ba ay lumalago? No? O palyado na? Kaya hopefully, from March to May, ay magkaroon tayo ng spiritual tune-up or spiritual check-up. Makita natin, nasa na ba tayo? Saan na ba tayo papunta? At ang una nating pinag-usapan, na dapat i-check natin para
makita natin kung nasa na yung ating spiritual life ay yung direksyon ng buhay natin. No? Ginagawa mo ba yung purpose ng buhay mo ngayon pong umagang ito? Alam mo ba yung purpose ng Diyos kung bakit ka naandito? Okay? And then, ang sunod na pinag-usapan natin, strengthen our grip on the Word. No? Kailangan, kung meron tayong rule, no? O batayan ng ating pong mga pagpapasya, para batayan ng ating pamumuhay, dapat po ay ang salita ng Diyos. Wala na pong iba. Hindi po opinion ng ating teacher, hindi opinion ni pastor, hindi opinion ng kung sino man. Kundi dapat ang panuntunan natin sa buhay ay ang salita ng Panginoon. And then last week, pinag-usapan natin the God we worship. No? Kailangan meron kang maliwanag, no? Malinaw na pananampalataya sa Diyos na iyong sinasamba. Dapat alam mo kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, at kung saan kanya dadalhin. Di ba? Sapagkat kung pag-aaralan natin ang mga Diyos-Diyosan nung unang panahon, no? Ang tangi lang gustong ipagawa ng mga Diyos nila na sinasamba ay magsakripisyo. In fact, kung nabasa niyo po sa Deuteronomy, yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba nila doon sa Egypt, ang nire-request nila laging gawin ay ialay yung anak. No? Imagine, papatayin mo at susunugin mo yung anak mo para ma-please mo yung Diyos-Diyosan nila. Na sabi ng Panginoon, walang kwenta yan. No? Walang silbi yan. Ngayong umaga, mga kapatid, ang nais ko pong pag-aralan natin, the Holy Trinity. The Holy Trinity. Tinignan ko po sa Tagalog ang Tagalog ng Trinity. No? Trinidad. Meron ba kayong kilala apelyido ay Trinidad? Trinity pala yun. No? Pero yung talagang totoong Tagalog niya ay Sangtatlo. Ang banal na Sangtatlo. Isang tatlo. Okay? So, the Holy Trinity. Alam niyo po, sabi ng mga Bible scholars, walang sino man ang pwede at kaya na ipaliwanag 100% ang Holy Trinity. Sapagkat ito po ay isang mystery. Okay? Ang kaya lang nating gawin, no? Ang kaya lang gawin ng mga Bible scholars at tayo na nag-aaral nito ay makita yung glimpse lang, no? Yung glimpse lang ng reality ng Holy Trinity. Okay? So, ito pong Ephesians chapter 4 verses 4 to 6 yung binasa po natin. Ito po ay ang address nito ay Ephesus. By the way, ang Ephesus ngayon ay nasa Turkey. Okay? So si Apostol Pablo nung third missionary journey niya, nagpunta siya sa Ephesus, no? Nag-share siya ng gospel, naka-establish siya ng church, no? Diyan. And then after ng kanyang third missionary journey, siya ay nakulong sa Italy. Okay? Nakulong siya sa Italy at doon sa kanyang unang imprisonment sa Italy, sumulat siya ng letter sa Ephesus. Ano yung nilalaman ng sulat ni Apostol Pablo? Ito ay mga instructions kung paano ka magiging Kristiyano at paano ka mamumuhay bilang isang Kristiyano. At ang isa na topic na kanyang diniscuss dito ay crucial, importante ang iyong pagkakilala kung sino ang Diyos, no, sa buhay mo, sa iyong pamumuhay. Pag hindi mo kilala ang Diyos sa iyong pamumuhay, pariwara ang buhay mo. No? Pero pag kilala mo kung sino ang Diyos, aayos yung direksyon ng buhay natin. No? Sa pagdaan ng mga pagsubok sa buhay natin, alam natin kung anong ating gagawin. Pero kung wala ang Diyos sa buhay natin, pagdaan natin sa mga bagyo, sa pagsubok, may stress tayo, madidepress tayo. No? Talagang hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Tatanda agad tayo ng mabilis kung wala ang Diyos sa buhay natin. But when we know that there is God and God is with us, na siya po ang tutulong sa lahat ng ating pagdadaanan, ito po ay nakakapagbigay ng sigla, nakapagbigay ng kaaliwan sa bawat isa po sa atin.
So yan po ang itinuro ni Apostol Pablo sa Ephesian believers at yan din po ang nawa matutunan natin ngayon pong umaga. Gaano mo kakilala ang Diyos? No? Ganun mo na ba siya kakilala? At gaano mo kagusto na makilala ang Panginoon? Nawa ngayon pong umaga, mas makilala natin ng mas malalim, mas mataas at mas malawak ang Panginoon as we study the Holy Trinity. May tatlong paraan para makilala natin ang Holy Trinity. No? Ma-appreciate natin po ang banal na Trinidad. No? Bakit ba ito sinulat sa Biblia? Kung inyo pong babasahin po ang Genesis hanggang Revelation, makikita po natin dito, wala kang makikita ang salitang Trinity. Pero yung concept, yung idea, at yung teaching na merong isang Diyos na may tatlong persona ay makikita po natin. Okay? So, tatlong paraan. Una, na makita po natin the wonder of the Holy Trinity. Ang nakakamangha na bagay tungkol sa Trinity. Okay? Ang una, ano ba ang kahulugan ng Trinity? Basahin nga po natin ito. Ito po ay ayon kay Pastor Jimmy. Ready? Begin. There is one God, eternally existent in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya ba ninyong i-digest yan? Kaya ba nating i-process yan? Isang Diyos pero tatlong persona. Ano yung tsura nun? Diba? Kaya nga, ang sabi ng isang manunulat, if you try to learn the Trinity, you will lose your mind. But if you deny the Trinity, you will lose your soul. You will lose your soul. Bagamat mahirap itong unawain, ipaliwanag, mahalaga ito na atin pong paniwalaan sapagat itinuro po ito ng lahat ng mga propeta, maging ang Panginoong Hesukristo nung siya po ay nandito. Napakahalagang pundasyon po ito ng ating pananampalataya, ang Trinity. Ang sabi pa dito, each person possesses identical attributes and the same essence of deity. They have all existed for eternity and are co-equal in power, authority, knowledge, ability, etc. So, one God, three persons. Each person possesses identical attributes and the same essence of deity. Okay? So, isang Diyos, tatlong persona, na bawat isang persona, ay merong pare-parehong katangian, pare-parehong pagka-Diyos, pare-parehong nabuhay ng walang hanggan, at pare-pareho ng kapangyarihan, ng kaalaman at kakayahan. That is Trinity. Okay? Again, yung word na Trinity, hindi nyo po yan makikita sa Bible. No? Yan po ay create lang ng mga Bible scholars. Pero may makikita ka na one God in three persons. Ano po? So, makita po natin sa Genesis chapter 1, verses 1, 26 and 27. Ang sabi dyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. And then, pagdating dito sa verse 26 and 27, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Pansinin nyo yung pronoun. Yung noun at saka yung pronoun. Yung highlighted. Ang sabi doon, in the beginning, God. Hindi dyan nakalagay na in the beginning, gods. Di ba? Pero pagdating sa verse 26, then God said, let us. So, sino yung kausap niya dyan? No? Mga angels ba? No? Pero, kung titingnan po natin sa Hebrew, yung word na God, ito po ay in plural form. No, kung inyo pong naririnig yung salitang Elohim, yun po ay plural. Ano po? Pero,
sa Hebrew po, pagka ginamit yun sa God, no? Kahit na yun po ay nasa plural form, ang ginagamit, dahil nga po, ang turo ni Moses sa mga Israelites ay there is only one God. No? Kaya yung kanyang linking verb ay is. No? Yung kanyang verb ay pang singular. Nakuha niyo po ako? No? Kasi katulad nito, no? In the beginning, God created, no? And then God said, "Let us." Kasi nga po, ang tinuturo dito ng Panginoon sa atin, no, is isa lang ang Diyos pero may tatlong persona. Sino ang kausap ng Panginoon diyan sa "let us" na yan? No. Ang nag-uusap diyan ang Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Bakit niyo po nasabi yan? Sapagkat ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, basahin niya po natin. Ready? Begin. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Okay, there is only one God. Yan atin pong pinag-aaralan, no? Hindi marami ang Diyos, no? Kasi kung pilosopo ang titingin, tatlo ang Diyos? I mean, isa lang ang Diyos pero may tatlong persona? Kasi ang sabi dito sa 1 Corinthians, sabi pa dito sa 1 Corinthians 8:4, there is no God but one. And then, ang sabi po sa Galatians chapter 1 verse 1, ang sabi ni Paul, but by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. There is God the Father. And then sabi sa John 20:28, ito po nung nagpakita ang Panginoong Jesucristo nung kanyang resurrection, no? Ang sabi ni Thomas, my Lord and my God. No? Sinabi niya, tinawag niya ang Panginoong Jesucristo, my Lord and my God. At kung susundan po natin yung story yan, hindi siya ni-rebuke ng Panginoong Jesucristo na, huwag mong sabihin na Diyos ako. Hindi ako Diyos. No? Hindi niya sinabi yun. Kundi siya ay nag-agree sa sinabi niya. Okay? So, ang ibig sabihin, Jesus is called God. Okay? Because He is God. And then, pagdating po dito sa Acts chapter 5, verses 3 and 4, then Peter said to Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold, and after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human being, but to God. Sabi dito, you lied to the Holy Spirit. Ang sabi doon ni Pedro, you have not lied just to human beings, but to God. So, pinapakita dito ni Apostle Peter, no, na pag nag-lie ka sa Holy Spirit, you lied to God. So, dito makikita natin, bakit may isang Diyos, pero God the Father is God, no? Son is God, and the Holy Spirit is God. No? Sabi nga ng isang grupo, na hindi naniniwala sa Trinity. Kasi ang equation niyan, yung tinuturo mo yan ay ganito. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Diba? Pero, may ibang equation ang Trinity. 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Diba? So, yun po ang makikita po natin dito po sa Trinity. Okay? So, sa Romans chapter 11 verses 33 to 34, basahin nga po natin ito. Ready? Begin. Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable is His judgment, and His paths beyond tracing out. Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? As I've said, kulang ang intelligence natin, ang ating wisdom, no, to really picture kung ano nga ba ang itsura ng one God in three persons. No? In three persons. At dito, makita natin sa talatang ito that God's wisdom and knowledge is very deep and rich. It is unsearchable. No? And beyond, and His paths are beyond tracing out. No? Who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? So, salamat sa Panginoon, meron siyang ni-reveal na glimpse of who He is
sa kanyang mga salita. Okay? And then, ang sabi pa dito sa Deuteronomy chapter 29, verse 29, basahin nga po natin. Ready? Begin. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Mga kapatid, may mga bagay na hindi dinitalye ang Panginoon sa atin. No? Ang ipinakita niya lang sa atin ay yung kailangan natin. No? At yung mauunawaan natin. Yung mga hindi natin kayang unawain, hindi kayang maabot ng atin pong intelligence. No? Ito po ay, sabi diyan, it belongs to the Lord. Okay. Sa totoo lang, iniisip ko kung ano talaga itsura ng Trinity. No? Pero may pastor nagsabi sa akin, sa langit mo na lang yan makikita kung ano talaga ang itsura niya. No? And I believe the Lord did not show the picture of it. No? Kumbaga hindi niya dinitalye kung ano talaga itsura niya for us to be excited. No? Pagpunta natin sa langit. Ano ba itsura ng Trinity? No? 3 and 1. Parang kape lang no? 3 and 1. Alam niyo mga kapatid, maraming mga Bible scholars ang nag-isip ng illustration or ng picture para illustrate ang Trinity. May ibang nagsabi na parang itlog. No? Di ba ang itlog, 3 parts? Egg yolk. Ano pa yung puti? Egg white. At saka yung egg yolk. Di ba? Yung shell pa pala. Sorry. Yung shell. Di ba? Pero hindi pwede yun kasi magkakaiba sila ng texture. Kasi ang sabi dito, pare-pareho sila. They are equal in attributes, no, in their deity. Okay. Sabi naman ng iba ay water. Kasi ang water ay pwede mong may 3 forms, no? Solid, liquid, at saka gas. Kaya lang, iba-iba sila ng timing. Hindi pwedeng sabay-sabay. Nakuha niyo ako? Para sa akin, this is my opinion. Ito yung para sa akin pinakamalapit na explanation or picture or illustration ng Trinity. Pero still, hindi ito pwedeng sabihin natin na ito na ang itsura. Hindi pa rin. Sobrang layo pa rin ito. Pero para sa akin, this is how you can picture Trinity in our simplest mind. Ito po, it's triangle. No? Kasi, ito po, the Father, the Son, the Holy Spirit. The Father is not the Son, the Father is not the Holy Spirit, the Spirit is not the Son is not the Holy Spirit. Hindi sila, kasi merong ibang katuruan na ganito. Si Jesus, siya rin ang Father, siya rin ang Holy Spirit. Hindi po. No? Kasi meron silang illustration na ganito. Yung relationship, for example, ako ay anak ng tatay ko. Yun ang relationship ko sa kanya. Tatay ko siya. Kay Jed, ang relationship ko, ako naman ang tatay. Pero isa lang ako. Di ba? Ang relationship ko kay Aleli ay asawa. Di ba? Pero hindi yun ang tama na illustration pagdating po sa Trinity. Okay? Anong ibig sabihin nitong mga linyang ito? No? They are equal. Yung triangle, no? Yung linya ng triangle, no? They are equal. So for me, this is my opinion. It's up to you kung ano ang inyong iti-take na illustration, no, para ipakita ang Holy Trinity, no? Pero ito po para sa akin, no? Magkakaiba sila, no? Ng role, no, sa atin, no, pero pare-pareho sila ng katangian, ng kapangyarihan at ng kaalaman. Okay? I hope na nasusundan niyo po ako. Kung hindi, ay okay lang, sapagkat hindi talaga ito natin mauunawaan ng 100%. It's the Holy Spirit who will show us, who will really teach us kung ano po ang katotohanan about the Holy Trinity. Ang akin lang pong goal ngayong umaga is for us to believe, no? Sapagkat ito po ay teaching
ng salita ng Panginoon. Okay po? So, ang sabi po sa Deuteronomy, chapter 4, verses 15 to 18. Ito ang dahilan. Bakit ito ang binilin ng Panginoon sa mga Israelites bago sila pumasok sa Promised Land? No? Ang sabi diyan, basahin niya po natin, "Therefore, watch yourselves very carefully, since you saw no form on the day that the Lord spoke to you at Horeb out of the midst of the fire. Beware, lest you act corruptly by making a carved image for yourselves in the form of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any animal that is on the earth, the likeness of any winged bird that flies in the air, the likeness of anything that creeps on the ground, the likeness of any fish that is in the water underneath." Ang sabi po, under the earth. Ang sabi po dito, "Since you saw no form, on that day, the Lord spoke to you at Horeb." So, ang gustong sabihin dito ng Panginoong Jesucristo, wag na wag kayong gagawa ng image, kahit anong image, na inyong sasambahin. Okay? Babae, lalaki, ano pa, mga itsura ng hayop o mga lumilipad. Okay? And then, ito pa ang makikita natin dito. No? Lahat ng mga gumagapang. Hindi dapat natin itong gawang image. Hindi dapat natin itong sambahin. Alam niyo po ba kung bakit? No? Alam niyo po ba kung bakit? No? Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng image. Because, hindi mo nga siya kayang i-picture. No? Hindi mo kayang ilarawan ang perfect God. No? Lagi ko ito sinasabi. An imperfect person cannot create a perfect God. No? Because it is an insult to God. No? Kung ang imperfect person ang gagawa ng perfect God. The perfect picture of God. Hindi mo siya makakapture. No? For example, magpakita ko ng picture dito ni Piolo Pascual. At sabihin ko, ako yan. Nung bata-bata pa ako. Maniniwala ba kayo? Yes. May backdoor ka mamaya. Di ba parang halimbawa kakandidato ako ng mayor. Tapos yung picture ni Piolo Pascual ang Eleno Magtibay, both Eleno Magtibay for mayor. Pero ang picture si Piolo Pascual. Hindi ko alam kung mananalo or ano ang mangyayari. Magagalit siguro mga tao. At siguro kahit ako, alam kong lamang si Piolo Pascual ng ilang ligo sa akin. Pero hindi yun ang picture ko. May insulto ako kung yun ang iisipin ng mga tao na Eleno Magtibay. Yung mukha ni Piolo Pascual. Di po ba? So, mga kapatid, ngayong umaga, ang gusto ko pong makita natin, ayaw ng Diyos na pagawin tayo ng larawan kahit ano. Dahil hindi natin kaya na i-create kung sino siya. Mas maganda na manalangin ka na lang sa kawalan because that is by faith. Madidevelop yung faith natin sa Kanya. Okay? Tayo ay tumatawag sa Diyos na hindi natin nakikita. At makikita lang natin niya ng totoo ang Panginoon pagka tayo ay pumunta ng lahat sa langit. Okay, so I hope clear po ito sa inyo. Yan ang dahilan bakit ayaw ng Panginoon na paggawin tayo ng mga images. Sapagkat hindi natin makakapture yung tunay na picture ng Panginoon. In fact, kung titingnan po natin yung mga larawan na nakikita natin ngayon at tatanungin natin yung gumawa nun, it's all product of their imagination. Iba-iba. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, huwag na kayong gumawa. Manalangin na lang kayo sa, kumbaga, na walang image. Kasi madidevelop ang inyong faith. So, nakita po natin yung the wonder of the Holy Trinity. Yung kamangha-mangha na description ng Holy Trinity. Hindi natin kayang ilarawan siya.
Okay? Ayon nga po sa mga Bible scholars, mahihirapan talaga tayo. Ang pangalawa na gusto ko pong makita natin, for us to appreciate, for us to be grateful to the Holy Trinity is the works of the Holy Trinity. Yung kanyang ginagawa. No? Ano ba ang kanyang function? Ano ang kanilang function? Okay? Makikita po natin dito, in creation, no, nung nilikha ang sanlibutan, no? Ang sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? At again, yung God dyan, kung titingnan po natin yan sa Hebrew language, it is Elohim, it is in plural form. No? So, ang ibig sabihin, the Trinity is involved in creation. Okay? Hindi lamang ang God the Father, hindi lamang God the Son, hindi lamang ang God the Holy Spirit, kundi the three of them were involved. Okay? And then in our salvation, ang atin pong kaligtasan, involved po ang Trinity. Anong sabi po dito sa Galatians chapter 4 verses 4 to 7? But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Yun pong word na Abba, Father, it speaks of closeness. Alam niyo po, nung nagpunta kami sa Switzerland, may kalaro ako sa basketball ng mga Hudyo. At napakalakas ng mga personalidad. Talagang tingnan ka lang, parang mahihiya ka eh. No? Pero yung anak niya, na 10 years old, nakikipaglaro sa amin, nabangga ako. Ano yung style natin, ano? Dito sa Pilipinas, banggaan. Sila, hanggat iiwas, makakaiwas. So nabangga ko yung anak niya, nagalit siya sa akin. Yung tatay. Ang sabi ng anak, Aba, no, it's okay. Aba. Sabi ko, ba? Naalala ko yung Abba, Father. Ano? Na talagang ginagamit pala talaga nila yung word na yun. Kasi very close silang mag-ama. Nagyakapan silang dalawa. No? Sabi niya, are you sure? Are you not hurt? Sabi ko, sorry talaga. No. Pero yun nga po, because of the Holy Spirit, no? Ang Holy Spirit, ang sabi dito, sinasabi niya sa atin po mga puso, no? That because we are sons of God, no? Because of the Lord Jesus Christ, we can call God Abba Father. Sa atin pong salita ngayon ay tatay or daddy or dad. Di ba? Hindi father, masyadong formal eh. Yung father o kaya yung ama. Narinig na ba kayong gano'n ang tawag sa kanyang tatay? Ama. No, parang napo-formalan ako. Pero pag kayong dad, no? Di ba parang magbarkada lang kayo? Pagka gano'n. So yun yung ibig sabihin ng Abba, Father. Pero dito po mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin, nung tayo po iniligtas ng Panginoon buhat sa ating mga kasalanan, the Trinity was involved. No? Sabi doon, God the Father sent His Son. No? So yan po sineselebrate natin every Christmas. No? Nung dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa. At yan din po ang ating aalalahanin. No? Sa mga susunod na linggo, no? Yung Holy Week, paano nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo sa atin. Paano nasira yung kanyang katawan, no? Paano siya namatay to save you and me sa atin pong mga kasalanan. And then, ang sabi dito, because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. No? So sa Ephesians chapter 1 verse 13, ang Holy Spirit ay nasa atin. No? At yun nga po, siya ang nag-guide sa atin every time we pray to our God. Kasi hindi tayo marunong mag-pray eh. Di ba? So yung mga panalangin na hindi natin kayang sabihin, ang Holy Spirit ang nag-i-interpret. Okay. So, yan po ang involvement ng Trinity, no, sa salvation po natin. Alam niyo po, para nung habang pinag-aaralan ko to,
ay ako'y kinilabutan sapagkat ganito pala kahalaga ang buhay ko sa Diyos. Di ba? Hindi ko alam kung naramdaman nyo na ito at may times na parang wala ka ng kwenta. No? Parang wala kang kwenta sa mga kasama mo, wala kang kwenta sa mga workmates or sa iba pang mga kakilala mo. Di ba? Hindi ka pinapansin, hindi ka... minsan pag nagre-reunion kami magkakaklase, na sumasama lagi ang loob ko. Kasi may reunion sila, bakit hindi ako sinabihan? Ang laging tanong sa akin, bakit pwede ka ba? Lagi kang busy. So, siguro kasalanan ko rin yan. Pero yung may text man lang, at least alam ko. Diba? So, yung mga ganong panahon, no, na parang hindi ka na-recognize. Pero dito, mga kapatid, kung titingnan ninyo kung paano ka niligtas ng Panginoon, no? The Trinity was involved. No? Ang Diyos ang nagplano, no? Ang Panginoong Hesukristo ang nag-execute ng plan. And then the Holy Spirit, siya ang nag-remind sa atin, nag-convict sa atin para tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Para tanggapin yung kanyang ginawa para sa atin pong buhay. Bakit? Bakit tayo niligtas ng Panginoon? Para umayos ang buhay natin. No? Para maiwas tayo sa tiyak na kapahamakan. So alam niyo, every time na iniisip ko yun, I mean, who am I? No, para pag-aksaya ng Panginoon ng gano'n. Di ba? Isa lang akong, mas maliit pa ako sa alabok kung tutusin, sa paningin ng Diyos. Kumbaga pag nawala ako, wala akong makakapansin. Or hindi ako mapapansin. Di ba? But God, in our salvation, involved the three. Okay? Ang three persons of the Trinity was involved. At hindi madali yung kanilang mga ginawa. Lalo na ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Yung mga napapanood natin sa TV, sa Holy Week, no? Yung may kaunting patak lang ng dugo dito, no? Kaunting patak ng dugo dito, hindi po yun ang tunay na nangyari. Hindi yun ang tunay na itsura. Sapagkat kung babasahin po natin ang sinasabi sa Biblia, at kung titingnan natin at babalikan natin ang paraan ng mga Roman soldiers, no? Paano magparusa sila, paano sila mag-torture. Sabi ng Isaiah, there is no beauty that you should desire Him. Wala ka ng itsurang tao na makikita sa Panginoong Jesucristo. Ba't niya ginawa yun? To save you and me. No? Para hindi tayo mapahamak. Okay? So, in salvation, the Trinity was involved. Okay? And then, in our preservation. Anong ibig sabihin ng preservation? Yung kaligtasan na tinanggap natin, no? It was secured or it is secured. Paano sinecure ng Panginoon? Ang sabi sa John 10:28 and 29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hands. At ito po yung talata na kanina ko pang binabanggit. Ephesians chapter 1 verse 13. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So dito po, yung pag-maintain ng ating pong kaligtasan, involved pa rin ang Trinity. Di ba? Ang sabi dito, ang Panginoong Jesucristo nagsasalita dito, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So kung ito tayo, ito ang kamay ng Panginoong Jesucristo. No? Pag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, pag isinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, God will give us eternal life. Pag sabi diyan, they shall never perish and no one can snatch them out of mine. Hindi na sila maaagaw ni numan. Lagi ko ito sinasabi, no? Pagka sinabing bata ako ni Mayor, di ba parang untouchable ka lagi? Yan yung mga laging dahilan ng mga nahuhuli sa bus carousel na mga van, no? Ano yun? Ang may-ari nitong van na to ay si Manny Pacquiao. O kaya ay
isang senador ang may-ari nito. Akala nila makakalusot, no? Pero ganun kasi ang thinking natin eh. Basta tayo ay connected sa isang mataas, no, at mabigat na tao, untouchable tayo. Di ba? Kaya lang yun nga, dito sa atin ay hindi na pinapalusot. Pero dito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, you are untouchable, no, once I am holding you. Okay? And then sabi niya, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So, dalawa na yung nakahawak sa'yo. The Son and the Father. Okay? So, palagay nyo, maaagaw pa tayo sa Panginoon pag hawak niya tayo. And then, pagdating nga dito sa Ephesians, chapter 1, verse 13, ikaw ay sinelyuhan ng Holy Spirit. You are sealed. No? At ang ibig sabihin ng selyo, no? 'Di ba pag bumili kayo ng delata, no? Pag sabi doon, don't accept when if the seal is broken. Bakit kaya? Or return or don't accept when the seal is broken. Kasi pagka nasira na yung seal noon, ang ibig sabihin noon, wala nang guarantee na malinis ka or okay pa yung food na yun. Di ba? Kasi ang ibig sabihin ng seal, you are protected, no? You are secured, no? You are guaranteed, no? May guarantee na quality, no? Yung product na yun. So mga kapatid, imagine, balikan ninyo kung anong mga pinagagawa natin sa atin pong buhay. Di ba? Yung mga mali, yung mga palpak na ginawa. Imagine, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit saved us. And then, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit protected us. No? Preserved us. Preserved our salvation. No? Na ang ibig sabihin niyan, kahit magkasala tayo, no? Meron pa rin tayong eternal life. No? Hindi mawawala yun. Sapagkat yun ang sabi ng Panginoon. Wala nang makakaagaw sa iyo. Okay? At hindi lang ang Panginoong Jesucristo ang nakahawak, hindi lang ang God the Father, kundi maging ang Holy Spirit. Kaya napaka-privilege, napaka-blessed natin mga kapatid. Again, sino tayo para bigyan tayo ng ganitong recognition? Bakit tayo bibigyan ng ganitong protection? Who are we? Ano ba ang ginagawa natin sa Panginoon? Di ba? Kailan tayo huling nagpasalamat? Kailan tayo huling sumunod sa Panginoon? Kung ikukumpara yung pagsunod natin at pagsuway sa Panginoon, alin kaya ang mas marami? At may enough reason kaya ang Panginoon para parusahan tayo. Kung kukumpara yung sinuway mo at sinunod mo. I believe lahat tayo ay mag-agree that God has the right to punish us. No? Kasi most often than not, hindi natin siya sinusunod. But, in spite of that, prinotektahan tayo ng Panginoon. Diba? Hindi lamang ng God the Father, hindi lamang ng God the Son, but also the Holy Spirit. Okay? So, in our sanctification, anong ibig sabihin ng sanctification? Ang sanctification ay yung purification. Pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, no? Unti-unti ka niyang lilinisin. Unti-unti kanyang lilinisin. Parang ganito, no? Galing ka sa putikan, kinuha ka ng Diyos, inilipat ka sa isang malinis na lugar. Pero madumi ka pa rin. So, ang Panginoon, lilinisin ka niya. Unti-unti. Yun po ang ibig sabihin ng sanctification. At ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 13, verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ito po ang paraan para tayo po ay mapalapit sa Panginoon, no? At linisin tayo ng Panginoon. The grace of God or the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Ito po ang paraan para tayo po mga kapatid ay lumayo na, no? Umiwas na sa kasalanan, no? Pag naranasan mo ang biyaya ng Panginoon,
ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu, mahihiya ka na gumawa ng mali. Di po ba? And that's how the Lord will sanctify us. No? The Lord will cleanse us sa atin pong mga kasalanan. So, imagine, involved pa rin ang Trinity sa atin pong sanctification, sa paglilinis. Hindi niya inassign yan sa mga angels. No? Hindi niya inassign yan sa mga pastor o kung sino mang mga leaders. It is God who will do it. Diba? It is the Trinity who will do it. Kaya, dapat na maging reaction natin dito, maging mapagpasalamat tayo. Diba? That in spite of our foolishness, tayo ay tinrato pa rin na special ng Panginoon. Diba? Next, eat the Great Commission. Maging sa utos ng Panginoon. The Trinity is involved. Sa Matthew chapter 28 verses 19 and 20, sabi yan, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Mga kapatid, the Great Commission or our great mission on earth is to share the gospel, to share the good news to everyone, especially those people who need it. No? Yung mga tao na naliligaw ng landas, kailangan nila ng magandang balita. At ang sabi niya, the moment na sila ay sumunod at sumuko sa Panginoon, no, ang sabi niya, you make them disciples. Gawin mo silang tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Hindi tagasunod ng church, hindi tagasunod ng pastor, no? Kundi tagasunod ni Kristo. And then ang sabi niya, you baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi mo siya ibabaptize in the name of your church, hindi in the name of the pastor. Okay? Or nung sino man. But you will baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Again, napaka-special po ng bautismo na mangyayari sa atin. Akala natin, basta lang yan ilulubog, no? At iaahon. May magandang nangyari, mga kapatid, no? Nung tayo po ay binautismuhan. We are identified. We became identified to the Trinity. Hindi identity ng church or identity ng kung sino man, kundi identity ng Panginoon. You have a new identity. No? Tama, maayos na identity. Kung dati ang tingin sa'yo ng mga tao, ikaw ay siraulo. No? Ulong-ulo ko. No? Nung tayo po ay sinuko natin ang buhay natin sa Panginoon, at nung tayo po ay nabautismuhan, we have a new identity. No? At yun po ay ang identity ng Trinity. Okay po? So yun po ang makikita nating 5 na trabaho o works ng Trinity. Okay? Sa buhay po natin. Napakahalaga po nito. Kasi kung yung isa ay umabsent, no, ano kaya kung umabsent yung isa? Ay, hindi ako pwede ngayon. Busy ako ngayon. Diba? Hindi po makukumpleto ang ating kaligtasan. Hindi maaayos ang ating pong mga buhay. Okay po? Ang panghuli, 3 paraan para ma-appreciate natin at maging grateful po tayo sa Holy Trinity. Una, nakita natin the wonder of the Holy Trinity, the works of the Holy Trinity, at ang pangatlo, the wisdom of the Holy Trinity. Anong ibig sabihin ng the wisdom of the Holy Trinity? Ang ibig pong sabihin yan, ano yung gustong ituro at ipagawa sa atin ng Holy Trinity? Ano ang gusto niyang matutunan natin ngayon? Ano ang gusto niyang i-take home natin ngayon, mga kapatid? Alam niyo po, in my simple mind and simple understanding, meron po akong isang nakita na itinuturo ng Holy Trinity. I'm sure marami pa po ito. Pero sa ngayong umaga, ay kung isa-isahin natin yon, baka abutin tayo ng 1 linggo dito. No? So, ang titingnan lang po natin ay sa isang aspeto ng buhay natin na naniniwala ako sa umagang ito na hindi natin kayang mawala ito. Kaya dapat kailangan nating ayusin ito. Ano yon? Relationship. No? Relationships. Lahat po tayo, ang sabi ng isang research, ay meron tayong, ang average na tao,
ay may kaibigan na 15 tao. According sa research. Yung pinakasimpleng tao, may 15 siya, at least, na kaibigan. Ang ibig sabihin, he is related to 15 people, at least. So, kung tayo ay medyo sikat, no? Medyo popular tayo, ay more than that, ang atin pong mga kakilala o karelasyon. Okay? So, what is the wisdom of the Holy Trinity? Bakit itinuro sa atin ito? No? Na may isang Diyos pero may 3 persona. Ano ang tinuturo nito about relationships? Okay? Yamang tayong lahat nga ay involved sa kahit anumang relationships. Pinapakita po ng Holy Trinity na dapat meron din tayong gawin sa ating pong relationships. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17, basahin nga po natin. Ready? Begin. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At the moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." Mga kapatid, ito pong pangyayaring ito po ay yung simula ng ministry ng Panginoong Jesucristo. No? Bago siya nagsimula, nagpabautismo muna siya. And in His baptism, umattend ang Holy Spirit at ang God the Father. No? Nabuksan ang langit, bumaba ang Holy Spirit like a dove, at meron silang boses na narinig galing sa langit. Ang sabi niya, "This is my Son." So, ang ibig sabihin, ang nagsasalita ay the Father. Kasi sabi niya, ito ang anak ko. Okay? Ang sabi niya, "Whom I love, with him I am well pleased." Okay? So, makita po natin dito, mga kapatid, yung relationship ni Jesus, ng Spirit of God, at ng God the Father. Okay? Ang una na kailangang matutunan natin when it comes to relationship is merong cohesiveness. Ano? Anong ibig sabihin pag sinabing may cohesiveness? You need to be united. Okay? You need to be faithful. No? You need to be loyal. No? Ang sabi ng Panginoon, no, pinakita dito sa pagsisimula ng ministry, pinakita nila that they are united sa pagsisimula ng gawain ng Panginoong Jesucristo. Ipinakita ng Trinity sa buong mundo at sa atin that their relationship is intact, no? Na ang kanilang relationship, no, sa pagsisimula ng gawain, walang iwanan. Magkakasama silang gagawin ito. Okay? Nakuha niyo po ako. Sa atin pong mga relationships ngayon, no po, hindi ko alam kung ano nangyayari sa atin pong mga relationships. But ang una na dapat po nating i-develop, no, at dapat makita sa atin pong mga relationships is cohesiveness. No? Kailangan yung matinding kapit, no? Matibay na kapit, no? Na gagawin mo ang lahat, no? Para hindi bumigay. Di ba? Ang pangalawa ay complementing. No? Kung titingnan po natin itong John chapter 16 verse 7, basahin nga po natin. Ready? Begin. "But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you." And then, sige, ito lang muna. Nasabi dito ng Panginoong Jesucristo, no? Parang pinipigilan siya ng mga apostol dito. Kasi dito, in few hours na lang, mamamatay na siya. No? Pero sabi ng mga apostles, no, hindi pwede. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, I have to go away. Bakit? Sapagkat the advocate, which is the Holy Spirit, will not come to you. But if I go, I will send him to you. Ano po ang ibig ko pong sabihin dito? Hindi nang aagaw ng posisyon ang Panginoong Jesucristo. Di ba minsan pagka yung aalis ka na sa isang group at sinabi na kailangan mo nang umalis, diba? Kailangan mo nang lumipat. No? Tapos pinipigilan ka, kailangan ka namin dito. No? Kailangan ka namin dito. Hindi kami mabubuhay nang wala ka.
Di ba napapadalawang isip tayo, parang, ano? Dito na nga lang ako. Kailangan ako dito. Doon sa pupuntahan ko, baka walang pumansin sa akin doon o walang mga ilangan sa akin doon. Pero ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, it's time to go. It's time for me to go. Kasi hindi darating ang Holy Spirit hanggat hindi ako aalis. Nakuha niyo po ako. Kumbaga, my time is up. No. Iba naman yung magte-take over. Okay. So, they complement each other. No. Kumbaga, hindi na ito yung time ko, no? Hindi na ito yung trabaho ko, siya naman. Nakuha niyo ako? Kumbaga, it's time for him to shine. Natutuwa ako siguro, si Rovic lang alam ko mahilig manood ng volleyball dito eh. No, ewan ko kung yung iba sa atin mahilig manood ng volleyball. Pero may star player na ang pangalan ay Alyssa Valdez. No? At merong rising star ngayon from Adamson. No, si Netura. Ang galing niya. No, ang galing niya. At tinanong si Eliza kung ano masasabi niya kay Netura. Alam niyo sabi ni Eliza, I think she will be better than me. Kasi si Eliza parang icon siya eh. Phenom nga ang tawag sa kanya. Pero nung kinumpare siya doon kay Netura na first year pa lang yata siya, rookie, pero naka 38 points na agad, ang record ni Eliza is 35 points. No? Pero itong si Netura is 38 points. Kaya sabi niya, she will become better than me. Mas magaling pa siya sa akin. So, it takes humility to do that. Di ba? At, yun ang tinatawag na compliment. Di ba? Mas magiging magaling. Imagine, from an icon, sasabihin na, mas magiging magaling ka pa. Anong mararamdaman ni Tura, no? Di ba? May encourage siyang maglaro pa ng maigi. Dito po, mga kapatid, sabi ng Panginoong Kristo, my time is over. Kailangan na ng Holy Spirit. Hindi siya darating pagka hindi ako umalis. Okay? And then dito, sabi pa, sa John 16:13-15, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. So dito makita po natin yung highlighted, no? He will not speak on His own. He will speak only what He hears. So, ang Holy Spirit, ang kanyang sasabihin, ang kanyang ituturo, yung truth, no, na ituturo niya ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Panginoong Jesucristo, no? Galing sa Diyos Ama na nagturo sa kanya. Ano po ang gusto kong makita natin dito? Hindi siya anong tawag dito? Hindi siya magte-take over. Hindi niya sasapawan yung instruction sa kanya. No? Kung ano yung instruction sa kanya, yun ang kanyang gagawin. Okay? Hindi niya iibahin, no? Hindi niya mas tataasan yung instruction, kundi kung ano yung instruction sa kanya, yun ang gagawin niya. Tapos sabi pa din sa verse 15, all that belongs to the Father is mine. That is why I said, the Spirit will receive from me what He will make known to you. So ano pong ibig sabihin dito? Yung ibibigay sa inyo ng Holy Spirit ay galing sa akin. Ibibigay ko sa Kanya. At yun ang ibibigay niya sa inyo. Okay? Hindi sinabi ng Panginoon sa Kristo na hindi ko ibibigay. No? Or yung Holy Spirit, hindi niya sinabi na may mas maganda akong idea. Nakuha niyo po yung point ko. So, they complement each other. Nagtutulungan sila. At mga kapatid, napakahalaga sa isang relasyon. Ang compliments. No? Hindi ko po alam kung mahilig kayong magbigay ng compliments. Yung totoo, wag naman yung bola. Wow, ang pogi mo ngayon pero hindi naman totoo. Ang ganda ng damit mo ngayon Yung totoong compliment. Diba? Pero sa relationship mga kapatid, napaka-importante po nito. No, subukan nyo. No, subukan ninyo. You appreciate, no, magpasalamat kayo, no. You will see the difference. You will see
a big improvement in your relationship. Hindi po ito galing sa mga psychologists, no? Hindi ito galing sa mga experts. Ito ay galing sa Panginoon. And when it comes from God, it is powerful and it is effective. Tandaan po natin yan. Okay? So, yun po ang ating makikita sa kanila. And then, ang pangatlo at ang panghuli, continuing. No? Tuloy-tuloy. No? Hindi yung mabait ka ngayon, bukas hindi na. Or gusto mo ngayon, tomorrow ayaw mo na. Continuous, no? Ang sabi dito sa Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, "Let us make mankind our image in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." Dito po, magkakasama sila. No? Sa Genesis chapter 1, no? Nung nagkaroon ng oras, nung nagsimula ng time, they were there together. No? Tapos, pagdating dito sa Revelation chapter 22, verse 16 to 18, ito po ay huling aklat ng Biblia. Okay? So, after 4,000 years. Okay? After 4,000 years, ang sabi diyan, "I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. The Spirit and the bride say, 'Come,' and let the one who hears say, 'Come.' Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. I want everyone who hears the words of the prophecy of this scroll. If anyone adds anything to them, God will add to the person the plagues described in this scroll." Ano po ang gusto ko ipakita dito? Dito po sa talatang ito, magkakasama pa rin sila hanggang sa katapusan ng mundo. Di ba? Sila pa rin ang involved, no? Yung kanila pa ring plano, no? Yung kanila pa ring gustong mangyari sa sangkatauhan ang makikita natin dito. Di ba? So, from Genesis chapter 1 hanggang sa Revelation chapter 22, they are together. Magkakasama, hindi sila nag-iiwanan. So mga kapatid, ngayon pong umaga, yan din po nawa ang atin pong ipanalangin, i-develop sa atin pong mga relationships. No? That it will continue. No? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Nawa ay kung may mga nasira tayo ng mga relationships, ipanalangin natin sa Panginoon na maayos ito. No? Umayos ito. Sapagkat ang purpose kung bakit ipinakita sa atin ito ng Panginoon ay para maging maayos. Ito, isang aspect lang ito. Para maging maayos po ang atin pong mga relationships. Meron po tayong tatlo na nakita na paraan para ma-appreciate natin at magpasalamat tayo sa Holy Trinity. No? Nakita natin yung wonder of the Holy Trinity, the works and the wisdom of Holy Trinity. Again, mga kapatid, hindi natin kayang unawain lahat ito. Hindi natin kayang maintindihan, no, ang bawat aspect natin pong pinag-usapan. Ang akin lang panalangin sa bawat isa is that we will believe, no, we will trust, no, this truth, sapagkat this will determine our lives. No? At, mga kapatid, ang isa pa, kailangan natin pong sampalatayanan itong katotohanan ito. Sapagkat marami ang mga mandaraya. No? Maraming nagtuturo ng iba-iba. Pag hindi natin alam ang truth, no, ay madadaya tayo. No? Ang dami pa namang fake news ngayon. Di ba? When you don't know the truth, maapektuhan at mapapahama ka, no, ng mga fake news. Kaya ang challenge ko sa bawat isa, let's keep on studying the Word of God, no, and let us believe what God says to each one of us. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa natutunan namin ngayon pong umagang ito.
We admit, Lord, our limitation, the simplicity of our minds. Hindi namin kayang intindihin ang malalim na katotohanan, lalo na pagdating sa Trinity. Pero salamat, Panginoon, sa kabila ng kakulangan ng aming kaalaman. Ito, Panginoon, ay inilatag mo sa inyong salita para aming pagbulay-bulayan, amin pong pag-aralan, saliksikin. Dahil sa pamagitan ito, mas marami pa kaming madidiscover about you. At nawa, Panginoon, mas lalo kaming ma-excite. Sapagkat the more we study your word, ay mas lalong marami pa kaming makikita na magagandang bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na ginawa mo at gagawin pa sa amin pong buhay. Lord, ikaw po ang kumilos sa puso po namin. Tulungan mo po kami na laging sumunod sa Panginoong Jesucristo. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin po natin ulit ang song leader. As a response, tayo po lang tayo tumayo at agad po magiging huli-huli. Ready? Sing. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore Thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before Thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide Thee, though the eye of sinful man Thy glory may not see. Only Thou art holy, there is none beside Thee, perfect and pure in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all Thy works shall praise Thy name, in earth shall lie and see.